Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa paanan ng bundok Makiling, may nakatirang mag-asawang sina Mang Berto at Aling Sela. Sila ay kilala sa kanilang napakabuting puso at sa kanilang masasarap na kakanin. Sa lahat ng kanilang paninda, ang pinakasikat ay ang kanilang puto, isang malambot at matamis na kakanin na gawa sa bigas. Isang araw habang papalapit na ang Pasko, nagkasakit si Aling Sela. Naging matamlay siya at nawalan ng ganang kumain. Pinilit siyang pakainin ni Mang Berto mang iba't ibang pagkain, pero wala sa mga ito ang kanyang nagustuhan. "Berto, ang tanging gusto ko lang matikman na isang kakanin na kasing kulay ng gabi at may tamis na parang pagmamahalan natin," sabi ni Aling Sela na may mahinang boses. Nalito si Mang Berto. Isang kakanin na kasing kulay ng gabi. Saan siya hahanap noon? Pero dahil sa sobrang pagmamahal sa asawa, nangako siyang gagawin ng lahat para maibigay ang hiling nito. Nag-isip siya ng nag-isip hanggang sa isang gabi, habang nakatingin siya sa madilim na langit, napansin niya ang isang uri ng bigas na may kakaibang kulay. Ito ay ang malagkit na bigas na may kulay ube na madalas nilang itagi para sa mga espesyal na okasyon. "Ito na siguro yun," bulong niya sa sarili. Kinuha ni Mang Berto ang ube na malagkit na bigas at ibinaba dito sa tubig. Habang naghihintay, nagdasal siya ng taimtim. "Panginoon, sana po ay mapagaling ninyo ang aking asawa. Bigyan niyo po ako ng gabay para makagawa ng kakanin na magbibigay sa kanya ng lakas." Kinabukasan, nagsimula si Mang Berto. Kumuha siya ng mga kawayan na tinatawag na bumbong at maingat na isinalin dito ang basang malagkit na bigas. Pagkatapos, niluto niya ito gamit ang singaw ng kumukulong tubig. Habang naluluto, isang kakaibang amoy ang kumalat sa buong bahay. Isang amoy na tila nagyayaya at nagbibigay ng pag-asa. Nang maluto, maingat na tinanggal ni Mang Berto ang kakanin mula sa bumbong. Ito ay hugis tubo at may malalim na kulay ube, parang kalangitan sa gabi. Pinalamutian niya ito ng sariwang niyog na parang mga bituin at nilagyan ng mantikilya at asukal na pula para sa dagdag na tamis. Dinala niya ito kay Aling Sela. "Mahal ko, heto na ang kakanin na kasing kulay ng gabi na may tamis na parang pagmamahalan natin." Pagkakita ni Aling Sela sa kakanin, unti-unting ngumiti ang kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang maliit na piraso at isinubo. "Napakasarap, Berto. Ito nga ang hinahanap-hanap ko," sabi niya habang may luha ng galak sa kanyang mga mata. Araw-araw, gumagawa si Mang Berto ng bagong kakanin para kay Aling Sela. At sa bawat subo, unti-unting nanumumbalik ang lakas ng kanyang asawa. Ang balita tungkol sa mahiwagang kakanin na nakapagpagaling kay Aling Sela ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Nang sumapit ang unang araw ng simbang gabi, maraming kapitbahay ang nagpunta sa bahay ni Mang Berto at Aling Sela. "Mang Berto, Aling Sela, maaari po ba naming matikman ang inyong espesyal na kakanin?" tanong ng isa. Dahil sa kanilang kabutihan, hindi sila nagdamot. Nagluto sila ng marami para sa lahat. Dahil niluto ito sa bumbong na kawayan at isang uri ng puto, tinawag nila itong puto bumbong. Ang bawat isa na nakatikim ay namangha. "Ang sarap nito ay parang yakap sa malamig na umaga," sabi ng isa. "Ang tamis nito ay nagpapaalala sa saya ng Pasko," sabi naman ng isa pa. Mula noon, tuwing sasapit ang simbang gabi, naging tradisyon na ng mga taga-bayan na kumain ng puto bumbong pagkatapos ng misa. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagmamahal at pagbabahagi sa panahon ng Kapaskuhan. At doon nagtatapos ang ating alamat ng puto bumbong.
Isang kwento ng pag-ibig ng mag-asawa na nagbigay sa atin ng isa sa pinakamasarap at pinaka-espesyal na kakanin tuwing Pasko. Ito ay isang paalala na ang pinakamatamis na regalo ay hindi laging material na bagay, kundi ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay natin sa isa't isa. Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng matatayog na puno ng pino at laging nababalot ng simoy ng Pasko, may nakatirang isang pamilya na kilala sa kanilang kabutihan. Sila ang pamilya Santos. Si Mang Berto, ang haligi ng tahanan, ay isang magsasaka. Si Aling Nena naman, ang kanyang asawa, ay mahusay magluto. Mayroon silang 2 anak, sina Ana at Lito, na masayahin at laging handang tumulong. Isang taon, naging mahirap ang ani sa kanilang baryo. Kaunti lang ang kanilang naipon at nang papalapit na ang Pasko, ramdam nila ang kaunting lungkot. Tuwing Pasko kasi, ang pinakaaabangan ng lahat ay ang espesyal na hamon na inihahanda ni Aling Nena. Ito ay hindi ordinaryong hamon. Mayroon itong kakaibang tamis at lambot na tila may dalang hiwaga. Isang gabi, habang nag-uusap sina Mang Berto at Aling Nena sa harap ng kanilang maliit na apoy, nag-aalala sila kung paano sila makakapagdiwang ng Pasko. Paano na ang Noche Buena natin? Wala tayong pambili ng hamon. Malungkot na sabi ni Aling Nena. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawa tayo ng paraan. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Sagot ni Mang Berto, kahit na sa loob niya ay nag-aalala rin siya. Narinig ni na Ana at Lito ang usapan ng kanilang mga magulang. Nagkatinginan sila at sabay na nagdesisyon na sila ang gagawa ng paraan. Kinabukasan, maaga silang gumising. Kinuha nila ang kanilang maliit na alkansya at binilang ang kanilang naipon. Sakto lang ito para sa isang maliit na piraso ng karne, pero hindi sapat para sa isang buong hamon. Ano ang gagawin natin, Kuya Lito? Tanong ni Ana. May naisip ako, sabi ni Lito. Puntahan natin si Lolo Kiko sa tuktok ng bundok. Sabi nila, marami siyang alam na sikreto tungkol sa kagubatan. Si Lolo Kiko ay isang matandang ermitanyo na bihira lang bumaba sa baryo. Marami ang natatakot sa kanya, pero alam ni na Ana at Lito na mabuti ang kanyang puso. Nang hindi nagpapaalam, dahan-dahan silang umalis ng bahay. Dala ang kanilang maliit na naipon at ilang piraso ng tinapay, sinimulan nila ang pag-akyat sa bundok. Mahirap ang daan, matatarik ang mga bato at makakapal ang mga halaman. Pero hindi sila sumuko. Para sa kanila, ang makitang masaya ang kanilang mga magulang sa Pasko ay sapat ng dahilan para magpatuloy. Pagdating nila sa tuktok, nakita nila ang isang maliit na kubo. Sa labas nito ay may isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas, abala sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman. Ito si Lolo Kiko. Lumapit sila ng may pag-iingat. Magandang araw po, Lolo Kiko, bati ni Ana. Napatingin ang matanda. Gumiti ito nang makita ang 2 bata. Aba, mga apo, anong ginagawa ninyo rito? Delikado ang pag-akyat dito. Ikinuwento ni na Ana at Lito ang kanilang problema, ang tungkol sa Pasko, ang kanilang pamilya at ang nawawalang hamon sa kanilang hapag. Matapos makinig, tumanggo-tanggo si Lolo Kiko. Naiintindihan ko, ang Pasko ay tungkol sa pagbibigayan at pagmamahalan. Ang hamon na iyan ay simbolo lamang ng kasaganaan. Pero dahil nakikita ko ang busilak ninyong puso, tutulungan ko kayo. Pumasok si Lolo Kiko sa kanyang kubo at lumabas na may dalang isang maliit na banga.
Ito ay isang espesyal na pulot pukyan. Galing ito sa mga pambihirang bulaklak na tumutubo lang dito sa tuktok ng bundok tuwing Disyembre. Ito ang sikreto sa pinakamasarap na hamon. Inabutan din nila sila ng isang katamtamang laki ng karne galing sa alaga niyang babuy ramo. Ito ang kapalit ng inyong naipon. Pero tandaan ninyo, hindi lang ang mga sangkap ang nagpapasarap sa pagkain, kundi ang pagmamahal na inilalagay habang inihahanda ito. Nagpasalamat ng lubos ang magkapatid. Bago sila umalis, may huling sinabi si Lolo Kiko. Ibahagi ninyo ang biyayang ito. Ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa pagbabahagi. Pababa ng bundok, masaya ang dalawang bata. Dala nila ang pag-asa para sa kanilang Noche Buena. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang ilan ng kanilang mga kalaro na malungkot din. Nalaman nila na marami pala talagang pamilya sa baryo ang walang maihahanda para sa Pasko. Naalala ni na Ana at Lito ang sinabi ni Lolo Kiko. Nagkatinginan sila at sabay na nagdesisyon na sila ang gagawa ng paraan. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng nag-aalala sina Aling Nena at Mang Berto. "Saan kayo galing? Nag-aalala kami," sabi ni Aling Nena. Ipinakita nila ang dala nilang karne at ang mahiwagang pulot pukyan. Ikinuwento nila ang kanilang paglalakbay at ang bilin ni Lolo Kiko. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang, hindi lang dahil sa pagkain, kundi sa katapangan at kabutihang loob ng kanilang mga anak. Tama si Lolo Kiko, ang Pasko ay para sa lahat. Nagdesisyon ang pamilya Santos na imbis na suluhin ang biyaya, ay maghahanda sila ng isang malaking salo-salo para sa buong baryo. Nagtulungan silang lahat. Si Mang Berto ang naghiwa ng karne, si Aling Nena ang naghanda nito gamit ang espesyal na pulot pukyan. Sina Ana at Lito naman ay umikot sa baryo para imbitahin ang lahat. Noong gabi ng Pasko, sa liwanag ng mga sulo at parol, nagsama-sama ang buong baryo sa plaza. Sa gitna ng mahabang mesa ay nakalagay ang isang malaki at napakabangong hamon. Kumikintlang ito dahil sa pulot pukyan at nag-aanyaya sa lahat na tumikim. Nang tikman ng mga tao ang hamon, para silang napunta sa langit. Iyon na ang pinakamasarap na hamon na tikman nila sa buong buhay nila. Pero higit pa sa sarap, ang naramdaman nila ay ang init ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang bawat kagat ay may dalang saya at pasasalamat. Mula noon, naging tradisyon na sa baryo ang sama-samang paghahanda ng hamon tuwing Pasko. Ang bawat pamilya ay nag-aambag ng kung anong mayroon sila. Ang sikreto ng mahiwagang pulot pukyan ay hindi na nila muling nahanap, pero natutunan nila ang pinakamahalagang sangkap na itinuro ni Lolo Kiko, ang pagmamahal at pagbabahagi. At yan mga kaibigan, ang alamat ng hamon sa Pasko. Isang paalala na ang tunay na hiwaga ng Kapaskuhan ay hindi matatagpuan sa mga materyal na bagay, kundi sa pusong handang magmahal at magbigay. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento para sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pangbata. Maligayang Pasko sa inyong lahat!